Nakatitig lang ako sa screen. Tuliro, hinayaan ko mag-sink in na muna lahat ng nilalaman ng email na yon. Hindi ako makapaniwala na dumating ng sagot sa lahat ng panalangin ko. Kung paanong isang simpleng email ay magbabago ng takbo ng buhay ko. Puot at galit ang namayani sa loob ko. I still can't believe it. Napaisip na lang ako, may mga tao pala talaga na kayang gawin ng lahat para lang makuhang mga bagay na gusto nila. Kahit pang paraan ng pagkagamit nito ay kasuklam-suklam. Ganun na ba sila kadesperada para itali ako? Nanginginig ako. Hindi ko alam kung sa tuwa at ginhawa o sa galit o sa parehong dahilan. Ano yan bro? Tanong ni Hugo. Lumapit at sumilip din siya. Nalaki ang mga mata niya. Sabi ko na nga ba, malakas niyang tinampal ang mesa. Sumunod din si Josh. Binasa niyang email at biglang tumawa na para bang nanalo siya sa loto. Alam kong hindi lang sila natutuwa para sa akin dahil hindi na ako matatali kay Francesca. Natutuwa din sila dahil magiging okay na kami ni Francesca ulit. Tapos na ang palabas na ito, maring kong sabi. Nag-aapoy ang galit. Sandali, pigil ni Hugo. Kailangan pa nating alamin kung sino naglagay ng gamot sa'yo ng gabing yon. Malamang yung waiter sa balkonahe. Pero kailangan nating malaman kung sino nag-utos sa kanya. Kailangan din nilang managot. Akong kumuha ng catering team, marinamang sagot ni Josh. Akong bahala doon. Umiling ako't naiiyak. Kailangan ko makita si Francesca. Kailangan ko sabihin sa kanya na okay ng lahat. Kailangan ko siyang... Hindi, matalim na putol ni Josh. Unahin mong linisin itong gulo. Alisin mo muna yung dalawang babae na gumugulo sa inyo. Pagkatapos, saka mo harapin si Francesca. Deserve niya ang buong katotohanan, hindi kalahati. Muli na naman ako na curious na hindi talaga sinasabi sa akin si Josh. Sabihin mo na sa akin kung ano pang nangyayari. Halos basag ng boses ko. May iba pa ba? Hindi ba? Meron, matigas niyang sagot. Pero hindi ako magsasalita hanggat hindi mo tinatapos to. Ako nang bahala sa surveillance footage para makita natin kung sinong demonyong kasabwat ng mag-ama. Gulong-gulo ang isip ko, napakarami kong tanong. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos at hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagawa ang peking ultrasound na nakita ko. Tumawag ka ulit sa opisina ng fake doctor, payo ni Hugo. Humingi ka ng dagdag na linaw, baka mas may papaliwanag pa niya. Tinapik niyang balikat ko. Malalim akong bumuntong hininga. Fine, pero sasama ka. Hindi na ako magpapaiwan ng mag-isa kasamang kahit na sinong babae. Umalakak si Hugo pero hindi ako nagbibiro. Ang sekretarya ng peking doktor ay malinaw na may gusto sa akin at masasabi ko na may phobia na yata ako sa mga babaeng gaya nila. Tinawagan ko sekretarya ni Dr. Aguilar. Mabuti na lang at hindi ko tinanggihan ang bigay niyang personal number niya noong huli kong punta doon. Pumayag siya sa gusto ko't nakipagkita sa isang cafe malapit sa opisina ng doktor sa oras ng tanghalian. Pagdating namin ni Hugo, naroon na siya. Nakaupo sa isang mesa sa pinakadulo. Magandang hapon, Mr. Russo. Mr. Sandoval, kamusta kayo? Bati niya sa formal na tono. Sandali, kilala mo ko? Gulat na tanong ni Hugo. Ngumiti siya. Medyo nahihiya. Nagtatrabaho din ako tuwing weekend sa casino ng social club. Kayong dalawa ay kilala ng mga staff bilang galanting magbigay ng tip. Ako si Lorraine. Napapalakpak si Hugo at natawa, mukhang may naalalang unggoy kong kaibigan. Tama, sinubukan ko pang manligaw sa'yo noon. I remember you. Pero ngayon walang makeup, nakatali ang buhok at may salamin. Parang ibang tao ka. Mahina siyang natawa tapos tumingin sa akin. I guess people change. Salamat sa pagtawag, Mr. Russo. Pakiramdam ko talaga, kailangan yung malaman ang mga nangyayari. Lumapit ako, interesado talaga ako sa kung ano man ang sasabihin niya. Aaminin ko, akala ko nung ibinigay mo yung number mo, simpleng pakikipagkaibigan lang ang gusto mo. Pero ngayon, may pakaramdam na ako na may gusto kang sabihin na mahalaga. Lorraine, gusto kong malaman. Please, tell us. Nanigas ang expression niya. Nagtatrabaho ako sa clinic dahil kailangan ko, mahirap ang buhay. Pero si Dr. Aguilar, wala siyang konsyensya. At yung ginagawa nila sa inyo, nakakagalit. Nakikita ko kayo sa social club at malinaw na hindi niya talaga matiis si Miss Felicity. Sa totoo lang, wala namang may gusto sa kanya. Kahit kaming mga staff ay kailangan pang magbato-bato pick kung sinong mag-asikaso sa kanya. Napatawa ng malakas si Hugo. Aliw na aliw siya. Ano bang ginagawa nila, Lorraine? Tanong ko ng mariin. Hindi buntis ang fiancé niyo. Yung ultrasound na nakita niyo, hindi siya kanya yon. Gumamit ang doktor ng video mula sa ibang pasyente. Pwedeng mag-save ng video sa machine. Narinig ko silang nag-uusap. Plano niya itong ulitin sa bawat check-up hanggang ikasal kayo. Pagkatapos sasabihin niya na nakunan siya.
Napasa po ako sa tiyan, parang nahihilot na duduwal ako. Diyos ko, halang talaga ang bituka ng babaeng yon. Ang masama, nakahanap pa siya ng kakampi. At isa pa, dagdag niya, ang sekretarya niyo, si Miss Rubilin, siyang nagpakilala kay Miss Felicity kay Dr. Aguilar. Narinig ko silang tatlo mismo sa klinika. Isang araw bago kayo nang punta. Isa siyang manloloko at hindi ko alam kung paano siya nakipag-practice gayong wala naman siyang ginagawang matino. Konti na lang itatagal niya. Believe me, malamig kong bulong. Yumuko siya't nagpatuloy. Kilala niyo ba si Rose, yung receptionist sa social club? Oo, sa tagal na namin na nagpupunta sa social club, naging pamilyar na rin ang mga staff doon. Isa si Rose sa mga tumatak sa amin dahil pagpasok pa lang ay nandun na siya, masayahin at accommodating si Rose. Kaya nga bagay na bagay siya sa reception. Sinabi niya sa akin na malapit si Leila, HR manager doon kay Miss Rubilin. Tuwing dumarating kayo sa club, tinatawagan ni Leila si Miss Rubilin para i-report yon. Kaya lagi silang nauuna sa galaw ninyo. Umiling si Hugo. Yun palang sekreto nila. Smooth ang MO nila. At may isa pa, dagdag ni Lorraine. Narinig ni Rose na nagyayabang si Miss Rubilin. Marami raw siyang connection. At kahit saan kayo pumunta, kahit na anong kumpanya, kausap niya may paraan siyang makakuha ng impormasyon tungkol sa inyo. Pinangangalandakan niya yun palagi. Hinilot kong sentido ko. Nahihilot sa dami ng revelasyon. Paano ako naging ganito kabulag? Matagal pa kaming nag-usap. Bago kami umalis, inabot kong business card ko kay Lorraine. Tumanggi siyang tumanggap ng bayad, kaya pinangako ko na bibigyan ko siya ng posisyon sa kumpanya. Mahalagang may papagkakatiwalaan ako sa paligid ko. Paglabas namin ng cafe, nag-aapoy ang dibdib ko sa galit. Gusto ko nang punitin ang sariling mga kamay sina Felicity at Rubilin para sa ginawa nilang panluloko at pananabutahe sa personal na buhay ko. Pero biglang tumawag si Josh. Nahanap na raw niyang waiter mula sa party at may plano na siyang huliin to. Mabilis kaming bumalik sa opisina. Inihanda ni Josh ang lahat ng executive boardroom. Tinawagan niyang catering service, humingi ng partikular na waiter at nagpa-deliver ng kape. Pagpasok ng binata dalang order namin, kagad namin siyang pinalibutan. Umupo ka, kaibigan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Hugo. Maring itinulak siya sa upuan. Yumuko si Josh. Matthew, tama? Nagtatrabaho ka sa event namin mga 3 buwan nang nakalipas. Kumusta naman ang buhay-buhay? Mabuti po, sir. Maingat niyang sagot. Hindi para sa lahat. Singit ko. Naalala kita, ikaw ang nagdala ng whiskey sa akin sa balcony. Pero may halong drugs, hindi ba? Lalaki ang mga mata niya, halatang kabado. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Alam mo, puto ni Hugo sa pagrarason niya. Sabay pindot ng remote at lumabas sa screen ng malinaw na video. Si Matthew ang mismong nagabot ng baso sa akin. May CCTV ang corporate events at mahalas mo. Ang gamit namin, high grade. Hindi mo na maitatanggi. Hindi ba't ikaw yan? Nag-check ako, wala kaming kakambal. Pinagpawisan ng binata, lumapit ako at malamig ang boses. Pakinggan mo ako, Matthew. May toxicology report ako. May video evidence ako. Sabihin mo lang na nalalaman mo sa amin o tatawagin kong pulis at sasabit ka sa drug trafficking. Mamili ka. Gumuho kaagad ang depensya niya. Wag pulis. Sasabihin ko na. Desperado lang ako. May anak akong binubuhay. May kakilala ko nagpasok sa akin sa catering service. Nung gabing yun, hindi talaga ako dapat magtatrabaho. Pero siya mismo nag-request na ako magsilbi sa inyo. Sinabihan akong ibigay ang inumin. Hindi ko alam na may gamot pala. Nagtatrabaho siya para sa inyo. Hindi ko akalaing ilalagay kayo sa alanganin. Yun po ang totoo. Mahinang nagtanong si Josh. At sino siya? Nagatubili pa bago bumulong ang waiter. Rubilin pong pangalan niya. Napakuyom ang kamao ko. Siyempre, ang ahas. Lumambot ang tono ni Josh. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin namin hindi ka matatanggal sa trabaho. Heto, kunin mong card ko. Kapag may nangyari, tawagan mo ko. Nalaki ang mga mata ng binata. Yun na yun, hindi niyo ko ipapapulis. Hindi, matatag na sagot ni Hugo. Gawin mong trabaho mo ngayon na parang walang nangyari. Kami nang bahala sa lahat. Biktima ka din ng mga walang hiya. Maraming salamat, bulong ng waiter. Kitang-kitang ginhawa sa mukha niya. Tumayo ako, nag-alab ang galit. Hindi pa tapos to. Malayo pa pero malayo na. Pagbalik namin sa opisina, para kung bagyong pinipigilang sumabog. Anumang oras ay puputok na ako. Kinuwento ko kay Josh ang lahat na binunyag ni Lorraine sa amin sa cafe. Bawat salita ay lalo nagpapaalab ng galit ko. Josh, mariing kong utos. Magpadala ka ng abiso sa lahat ng partners.
suppliers at kliyente natin. Sabihin mong wala na si Rubilin sa kumpanya. Ipaliwanag mo maglalabas siya ng confidential na impormasyon at kung mahalaga sa kanilang tiwala natin, kailangan nila siyasatin ang mga tao nila. Gawin mo kaagad. Mabilis na bumalik si Josh sa desk niya at tumipa sa keyboard. Napahagod naman ang buhok si Hugo at mariing napabulong. Parang cancer to Floyd. Kumalat na siya sa lahat ng sulok. At tawagan mo ang social club, malamig kong dagdag. Tapos na si Leila, fire her. Gusto ko siyang tanggalin kaagad. Kailangan na magtabas ng mga pesting damo sa bakuran. Major stockholder ako sa social club, kaya hindi magiging mahirap ang magsisante ng isang tauhan. Lalo pang mga gaya ni Leila. Nagatubili si Josh bago tumingin sa akin. Noong kayo pa ni Via, hindi ba magkasundo si na Rubilin at Via, hindi ba? Oo, aminado kong sagot. Pero kalaunan sinabi ni Rubilin na ayaw niya nang makipag-ugnayan sa kanya. Bakit? Dahil sa tingin ko, hindi aksidenteng muling pagkikita niya ni Via. Seryosong sabi ni Josh. Imposible, mariing kong sambit. Pero may kirot ng kaba sa sikmura ko. May posibilidad na tama ka, Josh. Singit ni Hugo. I look into that. Kahit na ayaw mo, dagdag ni Josh sa malamig na tinig. Sa parehong salon pumupunta ang nanay ni V at mga tiyahin ko. Doon ako magsisimula. Tumango ako, mukhang wala ng atrasan to. Mabuti, ngayon ihanda mo ng presentasyon. Perfect at foolproof. Lahat ng kasinungalingan ni Felicity. Bawat maduming pakana niya, tatapusin na natin to ngayon. Ngumiti si Josh. Bigyan mo lang ako ng 1 oras. I'll give you what exactly you need. 2 oras ang lumipas at handa na kami. Umupo ako sa conference room sa unang palapag kasama sina Hugo, Josh at syempre ang abogado ko. Matatag ang tibok ng puso ko, parang bakal. Nang dumating ang pamilyang Andres, ama at ina ni Felicity, ngumiti ako na parang nag-anyaya lang ng panauhin. Floyd, darling! Sigaw ni Felicity sa bungad pa lang ng pinto at dali-daling lumapit sa akin. Bumalik ka na mula sa biyahe at hindi mo malang ako nakita. Miss na kita. Miss na miss ka na rin ni baby. Oh sweetheart, sagot ko ng mahinahon. Ngayon lang ako naging ganito kasaya na makita ka. Maupo ka. Lalong dumilim ang mukha ng ama niya. Mas mabuti nga kung tungkol ito sa prenup na yan. Nakakatawa. Ikaw pa may gana na magbigay ng kondisyones, kayong ang anak kong agrabyado dito. There's more to that, sagot ko. May hinihintay lang tayong isa pang panauhin. Ilang minuto pa't dumating si Ian Montero. Tumamang tingin niya kay Felicity at kagad na kumulimlim ang mukha niya sa kalituhan. Kumupas ang ngiti niya. Perfect, maaari na tayo magsimula. Wika ko. Pinindot ni Josh ang play button. Umilaw ang screen at unang video ay ang video ng waiter na nagbibigay sa akin ng inumin na may halong gamot. Sumunod ang toxicology report na nagpapatunay ng morphine sa sistema ko. Ang pangatlo ay ang video na kuha ni Hugo kina Ian at Felicity sa liblib na bahagi ng social club. Pagkatapos ay ang testimonya ni Lorraine tungkol sa peking ultrasound at panghuli, ang ulat ni Dr. Molina na nagsasabing hindi siya kailanman buntis. Bumigat ang hangin sa silid, namutla si Andres at ang asawa nito tigit sa lahat, kumikilos ng di mapakali si Felicity. Malinaw na hindi itong inaasahan nila. Huminga ako ng malalim bago tumingin kay Ian. Pinatawag kita dahil karapat-dapat lang na malaman mong totoo. Hindi kailanman nagbuntis si Felicity. She's a barren as she. Kasinungalingan yan, sigaw ni Felicity. Sweetheart, tama na. Ang ngiti ko'y matalim na parang kutsilyo. Sabihin mo nga sa aming lahat dito, yung tungkol sa ginawa mong test, nung araw na pumunta tayo sa ospital. Anong ospital? Singhal ng ama niya. Nagpanik siya. Dad, dinala ko ni Floyd sa ospital para ipakilalang best man daw siya. Sinabi niya kailangan namin magpa-STD test. Routine check-up lang daw o mawawala sa kanyang lahat. Hangal ka, sigaw ni Andres. Bakit hindi mo ko tinawagan? Dahil nasa kanyang phone ko. Sabi niya gusto niya magkasama lang kami. Nangakong titira kami sa bahay ng pamilya niya. Tapos, nakalimutan ko na. Sumabog ang ingay sa loob ng silid. Nakaupo lang ako. Hinahayaan silang mag-away. Magulo pero nag-enjoy ako ng palabas. Hanggang sa boses ni Ian na lang ang malingaw-ngaw, nanginginig sa galit. Ginamit mo ko, Felicity. Ngumisi siya na mapanglait. Ano sa tingin mo? Hindi naman kita gusto. Dapat nga magpasalamat ka pa. Pinatulan kita sa loob ng ilang linggo. Tama na, tumayo ako. Felicity, wala nang kasal na mangyayari at kung ipapakita mo pa ulit ang mukha mo sa harap ko, isasampang kong kaso laban sa'yo. May ebidensya akong ikaw may pakana ng lahat ng ito. At ikaw, Mr. Andres, mag-impake ka na. Tanggal ka na. Agad-agad, ang abogado ko magpapalabas sa inyo.
Hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw ni Andres, nagormentado. Ginawa ko na, matalim kong sagot. Tinawag kong security, parang mga daga silang nilabas palabas. Bumagsak ang katahimikan, nakatulala si Ian. Maputla at tuliro, isa rin siyang biktima sa lahat ng ito. Ginamit lang siya na magamat na awa ko sa kanya. Hey, mahinahon kong wika. Naintindihan mo bang lahat na nangyari? Mahina siyang tumango. Oo, hindi ko lang matanggap na nagawa niya sa akin to. Hindi siya karapat-dapat sa kahit na isang patak ng lungkot mo, singit ni Hugo. That woman is worth nothing, Ian. May dala ka bang sasakyan? Tanong ko. Wala, nanditong driver ng tatay ko. Mabuti, Josh, ihatid mo siya. Siguraduhin mo na makauwi siya ng ligtas sa kanila. Nang makaalis sila, nakahinga ko ng mas magaan kaysa sa mga nagdaang buwan. Para bang luminis ang kaluluwa ko, parang napakaraming bigat ang nawala sa balikat ko. Nabigyan na ng linaw ang kamuti ko ng pagpapakasal. Ngunit agad nang binigkas ni Hugo ang tanong na kanina pa bumabagabag sa akin. Pero paano nag-positive ang resulta ng pinagkakatiwalaan nating laboratorio? Nanigas ako. Tama ka. Hindi pa rin tugma. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan si Juarez. Inutusan ko siyang imbestigahan kung paano na-forge ang resulta. At may isang huling bagay na gumulo sa dibdib ko. Si Francesca. Ngayon mahina akong sambit. Siya na lang ang kailangan makaalam ng katotohanan. Hindi ngayong gabi bro. Paalala ni Hugo sa akin. Nangako ka magpapahinga siya. Nilunok ko ang pagkasabik. Kahit na sinusunog ako ng pagkadismaya. Sige, bukas. Fine.